And here we go. We start with a road game against Chinese Taipei. Ka-Express, handa na ba kayong masaksihan ang pinaka-hinihintay nating laban? Matapos ang dalawang tune-up victories, official nang sisimula ng Gilas Pilipinas ang kanilang kampanya sa FIBA Asia Cup 2025 kontra Chinese Taipei ngayong Miyerkules, August 6 at 2 a.m. Philippine Time. Ang panalo ng Gilas laban sa Macau Black Bears at ang huling panalo nila kontra Jordan ay nagsisilbing matibay na basihan para sa kanilang paghahanda. Kung ang panalo laban sa Macau ay nagpakita ng kanilang opensiba at kakayahang makarally mula sa malaking deficit, ang panalo naman kontra Jordan ay nagpapakita ng kanilang defensive discipline, isang malaking adjustment na nagpahiwatig ng kanilang tactical versatility. Ang dalawang magkaibang klase ng panalo ay sapat na para sabihin kinulat ang lahat sa mundo ng basketball. Sa halip na magkaroon ng isang style of play, ipinakita ng Gilas na kaya nilang mag-adjust at manalo sa iba't ibang paraan. Ito ang kanilang pambato sa kanilang first game. Para sa FIBA Asia Cup, isang mahalagang panimula na magdidikta sa kanilang momentum sa torneo. Abangan natin kung paano nila gagamitin ang kanilang matinding paghahanda laban sa Chinese Taipei. Ka-Express, bago magsimula ang opisyal na kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025, mahalagang suriin ang dalawang tune-up games na siyang nagsilbing pundasyon ng kanilang paghahanda. Ang dalawang laban na ito ay nagbigay ng isang malinaw na larawan sa tactical versatility at adaptability ng koponan sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim Cone. Ang una nilang tune-up game laban sa Macau Black Bears na nagtapos sa 103-98 na isang high-scoring affair. Sa laban na ito ay pinakita ng Gilas ang kanilang opensiba, lalo na ang kanilang kakayahang umiscore mula sa perimeter at sa ilalim. Ang mataas na score ay nagpapakita na kaya nilang manalo sa isang up-tempo na laro kung saan ang bilis at transition plays ang naging susi. Bukod pa rito, ang pagkapanalo ng Gilas sa kabila ng isang malaking deficit ay nagpapakita ng kanilang fighting spirit at maturity. Ipinakita nila na kahit na nahuhuli sila, meron silang lakas ng loob at kakayahang bumalik sa laro at manalo sa huli. Sa kabilang banda, ang huling tune-up game kontra Jordan ay nagpakita ng isang ganap na magkaibang mukha ng Gilas. Ang laban na ito ay natapos sa 75-61, isang defensive, grinded-out game na nagpapakita na kaya nilang manalo sa pamamagitan ng depensa. Dito natin nakita kung paano inilatag ni Coach Tim ang isang game plan na nakatutok sa pagpigil sa opensa ng kalaban. Ang 40-29 na halftime lead ay isang testamento sa epektibong defensive scheme na nagpahirap sa Jordan na makapasok ng basket. Ang defensive intensity na ito ay mahalaga, lalo na't haharapin ng Gilas sa FIBA Asia Cup ang mga koponan na kilala sa kanilang opensiba. Ang pagkapanalo ng Gilas sa dalawang magkaibang klase ng laro ay sapat na upang sabihin kinulat ang lahat. Ipinakita nila na kaya nilang mag-adjust sa anumang sitwasyon at manalo, maging sa opensa man o sa depensa. Ang dalawang panalo na ito ang magsisilbing basihan para sa kanilang unang laro sa torneo at nagbigay ito sa kanila ng momentum at kumpiyansa na kailangan nila para sa isang mahabang kampanya. Ka-Express, ang tagumpay ng Gilas sa kanilang tune-up games ay hindi lamang produkto ng magandang opensiba at depensa, kundi pati na rin ng matagumpay na pagbuo ng team chemistry at ng maayos na rotation sa ilalim ni Coach Tim. Ang mga tune-up games ay nagsilbing training ground para sa mga players na magkakasama at ang resulta ay nagpapakita na ang team ay naging isang cohesive unit sa tamang panahon. At isa sa mga pinakamahalagang development ay ang pagbabalik ni Calvin Oftana matapos ang kanyang ankle injury sa PBA Finals, ang kanyang presensya sa court at ang kanyang pag-contribute sa clutch 3-point shot sa huling bahagi ng laro kontra Jordan ay isang malaking balita. Mula sa isang injury, nagawa niyang maging bahagi ng winning formula ng team na nagpapakita ng kanyang kahandaan at commitment sa pambansang koponan. Ang kanyang pagiging versatile at ang kanyang kakayahang mag-stretch ng floor ay mahalaga sa sistema ng Gilas at ang kanyang pagbabalik ay nagdagdag sa lalim ng team na kailangan nila sa FIBA Asia Cup. Bukod kay Calvin Oftana, ang mga players tulad ni Kevin Kembao, Dwight Ramos at Scottie Thompson ay nagpakita rin ng kanilang kahandaan. Ang kanilang clutch 3-point shot sa fourth quarter kontra Jordan ay nagpapakita na meron silang mga players na kayang gumawa ng plays sa pressure moments. Ito ay isang testamento
sa kumpiyansa ng coaching staff sa kanilang mga players at ang tiwala ng mga players sa kanilang sistema. Ang mga tune-up games ay nagbigay ng pagkakataon para sa kanila na maglaro ng magkasama na nagresulta sa mas maayos na ball movement, defensive rotations at communication. Ang team chemistry na ito ang magiging sandata ng Gilas sa kanilang unang laro kontra Chinese Taipei. At ang pagiging epektibo ng Twin Towers na sina Junmar Fajardo at AJ Edo ay isa ring mahalagang bahagi ng paghahanda ng team. At sa laro kontra Jordan, nagbigay sila ng isang matibay na presensya sa ilalim na nagpahirap sa kalaban. Ang kanilang defensive presence ay nagbibigay daan sa perimeter players na maging mas agresibo na nagpapakita na ang Gilas ay mayroong balanse sa opensa at depensa. At ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang Gilas ay hindi lamang umaasa sa ilan, kundi isang well-oiled machine na mayroong iba't ibang players na kaya mag-contribute sa iba't ibang paraan. Ka-Express, matapos ang matagumpay na paghahanda, handa na ang Gilas Pilipinas na simulan ang kanilang kampanya sa FIBA Asia Cup 2025. Ang dalawang tune-up wins ay nagsilbing basihan ng kanilang confidence at sistema na naglalagay sa kanila sa isang magandang posisyon para sa kanilang unang laro. At ito ay sa Miyerkules, August 6, 2 a.m. Philippine Time. Haharapin ng Gilas ang Chinese Taipei, isang koponan na familiar na sa kanilang paglalaro. Ang mga aral na nakuha ng Gilas sa kanilang tune-up games ay gagamitin sa kanilang unang laban. Ang defensive discipline na ipinakita nila laban sa Jordan ay magiging susi sa pag-disrupt ng opensa ng Chinese Taipei. Kailangan nilang mag-maintain ng mataas na antas ng depensa, lalo na sa perimeter, upang pigilan ang mga shooters ng kalaban. Sa opensa naman, ang versatility at spacing na ipinakita nila ay magbibigay sa kanila ng maraming opsyon. Ang paggamit ng kanilang Twin Towers at ang perimeter shooting ng kanilang mga guards ay magiging mahalaga para maging epektibo sila sa opensa. Ang momentum ay nasa Gilas ngayon. Ang pagkapanalo sa dalawang tune-up games ay nagbigay sa kanila ng kumpiyansa na kailangan nila para simulan ang torneo. Ang panalo laban sa Chinese Taipei ay hindi lamang magbibigay sa kanila ng 1-0 record, kundi magiging isang malakas na statement na ang Gilas ay narito upang makipaglaban. Ang buong bansa ay nag-aabang sa kanilang laban at ang kanilang matinding paghahanda ay nagbibigay sa atin ng dahilan upang maging confident sa kanilang kakayahan. At sa kanilang unang laro, inaasahan na ipapakita ng Gilas ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa ensayo at ang kanilang pagiging handa para sa FIBA Asia Cup. Habang naghahanda ang Gilas Pilipinas para sa kanilang opening game sa FIBA Asia Cup, patuloy rin ang mga balita mula sa NBA. Balik practice na si Ja Morant sa Memphis Grizzlies, kasabay ng kanyang surprise visit sa Manila, kung saan nakalaro niya sa pick-up game si Renzo Bando at Andre Ogadad. Viral ang clips ng mga dunks at athleticism ng Pinoy players, lalo na't nagulat daw si Ja Morant sa talon at energy ng ating dalawang players. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.